Agit ng kalsada. Maraming hindi magugustuhan diyan kapag ano po ano na pag-usapan ng issues, kung issue ang pag-uusapan ay gano'n talaga. So tuloy natin guys. Umano siya, tumayo. Nung tumayo siya, tumayo din si Eds. Tapos, So tumayo na silang dalawa. So ito na. So from the pavement, dun sa bakod, at the same time dun sa motor, tumayo sila parehas. So nasa gilid sila ng bagasbas, dun sa may tabing dagat. From doon, umalis sila tumayo. Okay? Kasi nga may nasabi si Edu. So ibig sabihin, so ang may isip lang natin, nagalit si Beyonce. Okay? And then, tumakbo siya papunta sa kalsada. so pumunta sa kalsada kasi tatawid yun eh. Hindi pwede pumunta si Beyonce sa dagat. Wala siya pupuntahan doon. So nakikita niyo yung napifigure out niyo, no? Pavement, motor, nakamotor si Beyonce, si Edo naman siguro nakaupo sa harapan niya doon sa may pavement. Then, sa agit ng kalsada. Maraming hindi magugustuhan diyan kapag ano po ano na pag-usapan ng issues, kung issue ang pag-uusapan ay gano'n talaga. So tuloy natin guys. Umano siya, tumayo. Nung tumayo siya, tumayo din si Eds. Tapos, So tumayo na silang dalawa. So ito na. So from the pavement, dun sa bakod, at the same time dun sa motor, tumayo sila parehas. So nasa gilid sila ng bagasbas, dun sa may tabing dagat. From doon, umalis sila tumayo. Okay? Kasi nga may nasabi si Edu. So ibig sabihin, so ang may isip lang natin, nagalit si Beyonce. Okay? And then, tumakbo siya papunta sa kalsada. so pumunta sa kalsada kasi tatawid yun eh. Hindi pwede pumunta si Beyonce sa dagat. Wala siya pupuntahan doon. So nakikita niyo yung napifigure out niyo, no? Pavement, motor, nakamotor si Beyonce, si Edo naman siguro nakaupo sa harapan niya doon sa may pavement. Then, Ihatid ko na lang kayo. So ganun pala nangyari no. Ito kasi mas talagang mas detalyado to ano. Kasi nagtanong pa pala yung si Biran kung sino maghahatid sa kanila doon sa Mangkamagong. And nasabi nga ng sponsor na magta-tricycle na lang daw sila at doon na nag-offer si Biran na siya na ang maghahatid sa kanila. So wala po palang nangyari na basta ano no, na basta na lang sinundo si Biancy tapos wala na. Parang yung kwento ng iba. So ito mas detalyado talaga at mas kapanipaniwala kasi napaka ano naman napaka unbelievable. Yung kwento ng iba na basta na lang sinundo si Biancy, walang sabi-sabi, walang paalam sa magulang, basta sinundo. Ganun lang yung kwento ng mga unang lumabas. So ito mas detalyado. pero dyan, hindi niya sinabi na pupunta si Edu. No? So, kasi parang lumalabas na si sponsor number 1. Parang niyaya nila, no? Niyaya nila si Edu. No? Kumbaga, nung nandun na sila sa lugar, niyaya nila si Edu, tinawag. No? Pero lumalabas, una pa lang, na unang kausap niya si Edu. So, alam ni Edu, nakasama si Beyonce dun sa gagawin ng setup nila. So, talagang setup to, no? Para po sa ating lahat, lilinawin ko lang po ang pangyayari sa EDC noong August 8, Sabado po yun. Ganito Pangyayari sa EDC, Edu at Beyonce. Okay. po yun. Nag-start po ito nung una ko pong pagpunta ng Dait noong July 7, sa una ko pong pagkikita kay Bian. Kasi po, nung nandoon po ako noong July 7, iniyaya ko po siya na kumain sa labas. Kaso po, nung time na yun, marami po siyang schoolworks, kaya hindi siya pumayag. Ang sabi niya lang sa akin, tita, next time po, pagbalik ninyo, sasama na po ako sa inyo. So guys, no, so far pareho naman ng statement yung dalawang sponsor na dati nagpunta pala sila doon and gusto nilang mailabas si Biancy para kumain, but sa kasawang palad ay busy, maraming gawain, schoolworks itong si Biancy, at sila ay pinangakuan na pagbalik nila ng Daet ay siguradong sasama na si Biancy. At ito na nga guys, no, and kung kung siguro nagtatanong kayo kung bakit kinoveran ko or bliner ko yung itsura ng mga sponsors. Siyempre guys, hindi naman po sila mga influencer, mga pribadong tao. So kahit konti, no? Kahit konti, mabigyan naman natin sila ng protection. And if ever na may magrereklamo tungkol sa kanila, madali naman po sila sigurong mahanap, no? Kumbaga marami naman diyan, mga pagtatanungan. So
Tuloy natin to. Miss, yan po ang sabi sa akin ni Bian. Kaya ang ginawa ko, nung nasa Manila na kami, sabi ko kay Ate Labi, maging way ito na magpag-usapin natin silang dalawa. Kasi Mhm. sabi ni Bian, sasama na siya sa akin, nag-promise siya eh. Tapos ang Okay. ginawa ko, kinontak ko si Ed, sinabi ko, So yun na, kumbaga itong sponsor number 2, okay, tawagin na lang natin sponsor number 2, itong nire-reactionan natin ngayon, and sponsor 1, yung nauna kahapon, no? So ito pa lang si sponsor number 2, siya yung, sabi na natin, nag-convince kay sponsor 1 para bumalik ulit sila sa diet para makausap at makasakaling mangyari yung kanyang hinahangad. So, tuloy. Balik natin konti guys ha. Meron tayong nalagpasan eh. So, yan. Ed, sinabi ko, Eds, kung sakasakali bang bumalik ako ng diet at mailabas ko si Bian para kumain, sasama ka ba? Ang sagot ni Ed sa akin, parang nga siya nag-aalangan pa eh. Ang sagot niya sa akin, basta tita sa akin sa ikabubuti ng lahat at yung willing si Bian na makipag-usap sa akin. Yun ang So, ibig sabihin, alam ni Edu, nandun si Beyonce. So, malinaw to guys ha. Kasi sinasabi ng iba, hindi daw alam ni Eds, pinasunod lang. Pero lumalabas dito kay sponsor number 2, alam ni Eds. No? At, yun nga, ang pinakabasehan is para makipag-usap, makipag-ayos. No? Yun ang malinaw yun guys ha. Makipag-ayos. So, walang balikan. Kasi recently, yung isang sponsor number 1, sinasabi na para magbalikan. Di ba? Napaka-sweet, no? Pero tingnan natin. At yung willing si Bian na makipag-usap sa akin. Yun ang So, yun na nga, no? So, almost the same sa statement ng sponsor number 1. Itong sponsor number 2, statement po, na kinontak si Kalingap Edu at nagsabi nga sila na kung okay lang, na kung pwede, na pupunta sila sa diet at pag-uusapin nga sila. Okay? And kagaya na sabi ni sponsor number 2, na mukhang nag-aalangan pa si Kalingap Edu sa kanyang kasagutan at nasabi nga ni Papa Eds na kung sa ikabubuti ng lahat at saka kung sakaling papayag si Biancy. So, ibig sabihin dito guys ay ina-expect din ni Kalingap Edu siguro, no? And sure, sure pala, sigurado pala. So, ina-expect niya na nakausap itong dalawang sponsor si Biancy para makipagkita or magkausap sila. Kaya nangyari yung controversy na yan. So, doon na tayo sa kasunod, no? sabi niya. Pero ang importante rito, alam ni Edu, nandun si Beyonce. Importante yun. Okay. Ngayon, pumunta ako ng diet August 7. Nung Okay. nabukasan, pumunta ako sa bahay ni Nabian para yayain nga siya na lumabas. Kaso wala siya, nasa school daw kasi maraming ginagawang school. So, August 7 is Friday, Biyernes. Okay? Works. Ang sabi ko sa mama niya, hintayin na lang po namin siya. So, yun, hindi nila inabutan si Biancy sa bahay nila. Dumating siya before 12 dahil maraming ginagawa sa school. And Kasi Friday tanghalin tapat. So, busy talaga yun, ganung oras. inantay nila. So, yan. Ang kausap nila ay yung mama ni Biancy. So, tuloy. Tapos dumating siya ng bago mag-12. Nung dumating siya ng bago mag-12, niyaya ko siya na kumain sa labas. Ngayon, sabi niya sa akin, saan po tayo kakain? Sabi ko, ikaw na yung pumili kung saan mo gustong kumain. Tapos sabi niya, sa Mangkamagong po. So, yun. At pagdating nga ni Biancy ay niyaya na nga po nila na kumain sa labas. At nagtanong si Biancy kung saan sila kakain. And itong sponsor, ang mismong nagbigay ng kay Biancy na kung saan yung gusto ni Biancy na kumain ay doon sila pupunta. At nasabi nga ni Biancy guys, nasa Mangkamagong. Yun yung pinili ni Biancy. So, ano kasunod? Sabi ko, sige, tayo doon. Tapos sabi ni Taybiran, sino maghahatid sa inyo? Sabi ko, magta-tricycle na lang po kami papunta doon. Sabi ni Taybiran, ihatid ko na lang kayo. So, ganun pala nangyari, no? Ito kasi talagang mas detalyado to, Kasi, nagtanong pa pala yung si Biran kung sino maghahatid sa kanila doon sa Mangkamagong. And nasabi nga ng sponsor na magta-tricycle na lang daw sila. At doon na nag-offer si Biran na siya na ang maghahatid sa kanila. So, wala po palang nangyari na basta, na basta na lang sinundo si Biancy tapos wala na. Parang yung kwento ng iba. So, ito, mas detalyado talaga. At mas kapanipatiwala kasi napaka-unbelievable. Yung kwento ng iba, na basta na lang sinundo si Biancy, walang sabi-sabi, walang paalam sa magulang, basta sinundo. Ganun lang yung kwento
na mga unang lumabas. So ito mas detalyado. Pero dyan, hindi niya sinabi na pupunta si Edu, no? So, kasi parang lumalabas na si sponsor number 1, parang niyaya nila, no? Niyaya nila si Edu. No? Kumbaga, nung nandun na sila sa lugar, niyaya nila si Edu, tinawag, no? Pero lumalabas, una pa lang, na unang kausap niya si Edu. So, alam ni Edu, nakasama si Beyonce dun sa gagawin ng setup nila. So, talagang setup to, no? Kasi hindi niya binanggit sa tatay eh. Dapat binanggit niya eh. So, again, mas naunang nakausap si Edu ng sponsor and sinabi nga nila yung pakay nila. No? So, kaya ang nangyari dito, pupunta lang si Edu kung papayag si Beyonce. Ang problema rito, sinet up nila, no? Setup naman to guys, no? Halata namang setup. Para sa opinion ko lang po ito, nasa inyo to kung maniniwala kayo hindi. So, sinet up nila, syempre, then niyaya niya si Beyonce na kumain sa labas na hindi niya alam na nandun pala si Edu. Pero si Edu alam niya, no? So, set up nga to, no? Sinet up talaga nila at di nila sinabi even sa dun sa tatay. No, okay? Tuloy natin. Okay, tuloy. Tapos, nag-tricycle kayo ni Ate Labi, tapos si Bian at si Tinay sa motor. Napunta kami dun kung saan sa area naroroon ang gusto ni Bian na kainan. So yun na nga. So sumakay sila sa tricycle ni Biran and si Biancy naman at si Tinay magkasama dun sa motorsiklo na dilaw itong si Biancy at pumunta na sila dun sa gusto ni Biancy kung saan sila kakain. So, yan. Tapos nun, ang pagkakamali ko doon, di ko naulit sa pamilya ni Bian na si Ed. Teka. Medyo questionable to guys ha. Ulitin natin. Ulit. Pagkakamali ko doon, di ko naulit sa pamilya ni Vian na si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Vian na si Eds ay paparoon. No, ako kasi, mami, no, sinasabi niya na hindi mo inulit. Bakit hindi mo inulit? Imposible kasi kasi nakapunta ka diyan sa bahay nila, no? Alam mo paano pumunta, pero yung pag-uusap niyo ni Edu, nakalimutan mong sabihin. So, although parang sinasabi kasi nakalimutan nila eh. Dalawa sila guys eh. Biri mo, dalawa kayo. Nakalimutan niyo yung intention niyo dyan kung ba't kayo nagpunta. Hindi niyo nasabi. Imposible yun. Pero syempre, tinatanggi nila na hindi nila naulit. So, parang dating nakalimutan nila. So, nating sa mga dalawang dun sa sponsor 1 and 2, nating personal po pero para sa akin kasi parang sadya kasi na hindi nyo sabihin eh. Na para lang matuloy yung usapan eh. So, for me lang yun akin lang po yun. Pero dito lumalabas parang nakalimutan daw nila. Si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Vian na si Eds ay paparoon. Okay. So, napakinggan niyo po yung statement ni sponsor number 2. Ang sabi niya dito is ang pagkakamali daw niya is hindi niya naulit or inulit na sabihin sa mga magulang ni Biancy at kay Biancy na parating din si Eds. Pag sinabing hindi na ulit, it means nagsabi na siya beforehand. So, kung nasabi niya beforehand at hindi na niya na ulit, siguro may idea na sana yung mga magulang ni Biancy at saka si Biancy. Siguro, may mali doon sa statement na ito. Oo, may dyan. Parang imposible kasi. Biro mo, nakapunta ka ng Bicol. Alam mo kung saan bahay ni Beyonce. Tapos, alam mo yun, nakausap na si Beyonce, nakausap mo yung tatay, hindi mo pa parang nabanggit yun. Hindi pwede kasi sabihin mo nakakalimutan mo kasi unang-una, itong detalyado ka magkwento, di ba? Nga ba't dito hindi mo nakalimutan tungkol dun sa usapan nyo ni Edu noong una? So talagang palusot na lang niya para sa akin yun. Pero yun nga, set up nila. Siyempre, naintindihan ko sila doon sa punto na yun kasi gusto nga nila magkaayos yung dalawa. So magkaayos lang naman pala. No? So yun. No? Kasi kung nasabi na niya before, ay hindi lalabas na parang na-set up. It's okay kung hindi na niya naulit. Set up talaga. Obviously, it was a set up. For me. Imposible naman nakalimutan niya. Dalawa sila. Dalawang tao na nakalimutan pa rin nila. So for me, for me, this is only my opinion, it was a setup. Nasabihin, kasi okay na yun. May idea na sana yung lahat-lahat po, na talagang darating din si Kalingap Edu.
May mali doon. Okay, okay, okay. Pasensya na sa sponsors kung ki-questionin ko ito. Ano? Siguro mali yung pagkakasabi na hindi ko na naulit sa magulang ni Biancy at kay Biancy na parating si Oo, kasi mali yun. Kasi hindi naman nila binanggit eh. Paano na hindi nila naulit, di ba? Wala sila binabanggit. Eds. So ulitin natin guys para marinig niyo ulit. No? So ulit. Okay, sana ba yun? So ito. doon. Sabi ni Taybiran, ihatid ko na lang kayo. Tapos, mag-tricycle kayo ni Ate Labi, tapos si Bian at si Tinay sa motor. Napunta kami doon kung saan sa area naroroon ang gusto ni Bian na kainan. Tapos nun, ang pagkakamali ko doon, Yan. di ko na ulit sa pamilya ni Bian na si Eds ay darating sa area at di ko rin inulit kay Bian na si Eds ay paparoon. Tapos, So it means, kung nasabi na niya before, hindi na sana nagtaka yung dalawa, no? Kumbaga, hindi na nagulat si Biancy na biglang na dumating din si Eds dun sa kainan na yon. Oo. Kung nasabi na before, Oo. prior sa pagkikita nila na ito, no? Pero si Edon, di na siya nagulat kasi alam niya na yung plano eh, di ba? No, pero ang punto doon, nakikipag-ayos lang naman, no. Yun yung plano doon. So, para sa akin, pasensya na, pero questionable yung part na yon, no? Or nagkamali lang ng sinabi itong sponsor number 2. Hindi eh, hindi ko masasabi nagkamali sila kasi dalawa sila. Dalawa sila, alam nila yung idea na kaya gagawin nila makipag-usap kay Beyonce para makipag-ayos nga si Edo based sa dalawa. Kay sponsor 1 and 2, paanong pagkakamali? Hindi. Sinadya talaga nila. Para sa akin, no, para imposible, dalawa na utak na yun, dalawang utak ang meron dyan. Bakit nyo nakalimutan? Kaya nga again, sorry dun sa dalawang sponsor. Para sa akin po ito, kung ikaw mag-a-analyze, set up talaga to. No? Para lang, kasi sinet up nyo, hindi nyo sinabi yon. Kasi pag sinabi nyo, hindi matutuloy usapan ninyo. Hindi pupunta si Beyonce. Ayaw na nga ni Beyonce makipag-usap eh. No, si Edo lang naman yung parang willing. Based dito sa kwento po si Edo yung willing na makipag-usap sa kay Beyonce at para makipag-ayos lang naman. Okay? Sa kanyang statement dito. Well, yun yung nasa video. So, yun yung na-reaction po natin. So, yun na yun. Yan yung Based na naman tayo sa video eh. questionable number 1 para sa akin. So, tuloy natin. ang alam ni Eds, alam ni Bian na darating siya. So, ang alam ni Eds, alam din ni Biancy na darating si Kalingap Edo. Kumbaga mas so pareho silang pareho, both sides, si Kalingap Edo at saka si Biancy, pareho silang walang alam. Pareho silang walang alam na pagtatagpuin sila, So, yun, malinaw. Kasi unang-una, nung kinausap nila si Kalingap Edo, na kung po pwede ay mag-meet sila, i-meet nila si Biancy kasama nga itong mga sponsors, ang sagot ni Kalingap Edo at nasabi nga ng sponsor number 2 na nag-aalangan pa si Kalingap Edo sa kanyang sagot. Pero nasabi niya na kung okay kay Biancy ay walang problema. Sana, Di okay din sa kanya. Of course. So talagang saan nakita kayo na gusto ko yung sinabi niya na nag-aalangan si Papa Eds. So ibig sabihin ID naman ni Papa Eds nung una. Siguro na ano lang talaga siya na na-encourage na siya ng dalawang sponsor, no? Napilit siya, di ba? Napilit siya ng dalawang sponsor na to. Pero ano bang meron sa dalawang sponsor na to? Pero dapat talaga hindi na ginawa to ni Papa Eds. Para sa akin po ito, no. Sana din niya na ginawa kasi ayaw naman pala ni Beyonce sana, no? Maaari din po kasing nadaya din si Edo ng dalawang sponsor na to. Baka kasi hindi natin alam yung usapan eh. What if baka Eds, nakausap na namin si Beyonce. Tara, punta na tayo. So, hindi nila sinabing buong detalye na hindi sasama si Beyonce. Kasi sabi naman ni Papa S, sige, kung makikipag-ayos si Beyonce at gusto niya, sasama ako. No? Yun ang kondisyon ni Papa Eds eh. Ay, nag-aalangan pa nga siya. So, ibig sabihin, ayaw din naman pala ni Papa Eds. Kaya lang, siguro, siguro, mahusay ito mag-encourage itong dalawang sponsor na to. Kasi kung sinabi nila na, siguro akala ni Eds, pumayag si Beyonce, hindi naman pala. Di ba parang nadaya din naman si Papa Eds sa side niya? No? Parang nag-i-hesitate nga siya eh. Ang kondisyon nga ni Papa Eds, kapag pumayag si Beyonce, sasama ako, pupunta ako. Siguro, minessage nila si Edo na, nandito na si Beyonce. Pero hindi nila binanggit at hindi nila inamin na hindi sinabi nila kay Beyonce na makikipag-ayos, magkaaroon ng pag-aayos.
So talagang both side are victims of for both sides, side ni Edu, side ni Beyonce, nadaya ng dalawang sponsor. Ito po yung opinion ko lang, ano. Di ko sila inaaway. Nagbe-base lang po ako sa mga pangyayari. At nasa inyo po ako maniniwala kayo. So lumalabas ang dalawang biktima rito, si Edu tsaka si Beyonce. Si Edu kasi nag-hesitate So nagdalawang isip siya. Hindi niya rin naman gusto to Kaya lang siguro magaling talaga mag-convince tong dalawang sponsor na to. Hindi naman nila hindi sa side ni Edo, hindi naman nila sinabi totoo na pumunta si Beyonce na walang alam. Malay ba ni Edo na walang alam? Si Beyonce naman pumunta siya na wala ding alam. Pupunta para si Edo. Siyempre, lalaki yun para magkalinawan. So, ganun. At yun na nga, ando na. Tapos nung may hatid kami ni Taybiran, umalis na siya. Pero ang usapan namin ni Taybiran, babalik siya para kaunin kami ng mga 2. So, may usapan sila, may usapan sila ni Biran na babalikan sila ng alas 2. So, it means pagdating na alas 2, tapos na silang kumain siguro. No? So, okay. Tapos di umalis na si Taybiran. Nung Umalis nasa na. area na kami at nakain, kinontak niya Tilawi, si Eds, kung nasaan kami para nga magkausap sila. Ngayon, nung dumating si Eds, nagulat si Bian. So, yun na. Nung nandun na daw sila sa kainan, guys, ay kinontak ni sponsor number 1, si Papa Eds, para masabi kung nasaan sila. Okay, so, same statement pa rin sila ni sponsor number 1 dito sa part na ito. Kinukuha niya yung susi kay Tinay, pero umupo si Eds at sinabi niya, kinamusta niya Okay, wait lang. Ulitin natin, medyo may nalagpasan tayo. noon, di umalis na si Taybiran. Nung nasa Umalis area na. na kami at nakain, kinontak niya Tilawi, si Eds, kung nasaan kami para nga Yun. Doon na kinontak si Edo. So, habang kumakain, kinontak na. Okay? magkausap sila. Ngayon, nung dumating si Eds, nagulat si Vian. Kinukuha niya yung susi kay Tinay, pero umupo si Eds at sinabi niya, kinamusta niya si Vian. So yun na nga, no? Pagdating ni Kalingap Edo, ay nagulat si Viancy. And ang reaction ni, Viancy is kinukuha daw niya yung susi ng motor kay Tinay. Pero pag upo ni, nakaupo pa itong si Kalingap Edo at kinumusta niya si Viancy at nakapag-usap pa lang kaunti. So tuloy natin to. Anyway, same statement pa rin sila ni number 1. Kinamusta niya si Vian, nagkausap sila ng konti. Tapos nung makuha ni Vian ang susi kay Tinay, lumabas siya. Nung lumabas siya, siyempre, natatakot naman ako kung anong mangyari sa kanya, kaya pinigilan ko siya. Okay, so nakuha nga ni Viancy yung susi kay Tinay. At nung lumabas si Viancy, ay pinigilan ng sponsors dahil natatakot sila kung ano mangyari kay Viancy po. So tuloy. Kasi mataas pa ang emosyon niya. Mataas daw yung emotion. Of course, Mataas ang emotion, so does it so ibig sabihin galit si Beyonce. Mataas ang emotion. Kasi kung hindi mataas ang emotion yan, di galit. Kasi kung hindi galit yan, di inaalis. So isa ang emotion na pwede mong aalis yan. So ibig sabihin galit. Okay, mataas ang emotion, di ba? Ayun po yung diretsuhin di ba? Galit si Beyonce, okay. of course, mataas talaga emotions nila. Pareho yan. Sa tagal ba naman na, na hindi nagkita ng harap-harapan at Hindi ganun yun Batang Elio. Hindi dahil mataas ang emotion parang na-miss na isa't isa, hindi. Ang sinasabi ni ate na mataas ang emotion, galit si Beyonce. Galit si Beyonce. na hindi nagkita ng harap-harapan at sa tagal ba naman na yung emotion. Of course. Of course, mataas talaga emotions nila. Pareho yan. Sa Hindi, tagal ba? ang sinasabing mataas ang emotion si Beyonce. Galit si Beyonce. Kasi itong sponsor, ay pa dumirect. Parang mga Pinoy na Pinoy talaga. Ay pa diretsuhin. So, mataas ang emotion, galit si Beyonce. Okay? Naman na na hindi nagkita ng harap-harapan at napakaraming nangyari na mga issues. Natural, tataas talaga ang emosyon. Hindi lang si Beyonce natural, ganun din sa lalaki kay Kalingap Edo, no? Wala namang binanggit si Edo na mataas ang emotion. Si Beyonce ang sinabi. Ulitin nga natin. Harapan at napakaraming Si Beyonce ang sinasabi nila mataas ang emotion. Tama ba? si ay pinigilan ng Nung lumabas siya,
na siyempre natatakot naman ako kung ano mangyari sa kanya kaya pinigilan ko siya. Okay, so nakuha nga ni Biancy yung susi kay Tinay. At nung lumabas si Biancy, ay pinigilan ng sponsors dahil natatakot sila kung ano mangyari kay Biancy po. So tuloy. Kasi Kasalanan nyo kasi yan eh. Hindi nyo sinabi yung totoo kay Beyonce eh. Kayo talaga dati sisihin dito. Dalawa kayo eh. No? Kayo, kung may nangyari dyan, kayo dapat sisihin dyan. Kasalanan nyo yung dalawa yan. niya si Bian, nagkausap sila ng konti. Tapos na makuha ni Bian ang susi kay Tinay, lumabas siya. Nung lumabas So, siya, kaunti sila nagkausap. Ibig sabihin, hindi tumagal. So, ibig sabihin, hindi nila na-miss isa't isa. I don't know. Kasi saglit lang sila nag-uusap eh. Kung na-miss nila isa't isa, eh, di matagal lang usapan. Pero saglit lang na ipag-usap eh. niya si Bian, nagkausap sila ng konti. Mm. Tapos na makuha ni Bian ang susi kay Tinay, lumabas siya. Mm. Nung lumabas siya, na siyempre natatakot naman ako kung ano mangyari sa kanya kaya pinigilan ko siya. Okay, so nakuha nga ni Biancy yung susi kay Tinay. At nung lumabas si Biancy, ay pinigilan ng sponsors dahil natatakot sila kung ano mangyari kay Biancy po. So tuloy. Kasi mataas pa ang emosyon niya. Mataas daw yung emotion. Of course. Of course, mataas talaga emotions nila. Pareho yan. Sa tagal ba naman na na hindi nagkita ng harap-harapan at napakaraming nangyari na mga issues. Natural, tataas talagang emosyon. Hindi lang si Biancy natural, ganun din sa lalaki kay Kalikap Edo, no? Normal 'yon. So tuloy. Paliwanag ako sa kanya, nagsorry ako sa kanya, tapos yumapos ako sa kanya, niyapos Sa tagal ba naman na ng sponsors. Okay, so nakuha nga ni Biancy yung susi kay Tinay. At nung lumabas si Biancy, ay pinigilan ng sponsors dahil natatakot sila kung ano mangyari kay Biancy po. So tuloy. kasi mataas pa ang emosyon niya. Mataas daw yung emotion. Of course. Niya. Hindi ni Edu. Ang mataas ang emotion, wala namang binanggit si Edu eh. Sabi, ang mataas daw na emotion, si Beyonce, hindi si Edu. Oh, di ba? Kasi ang nangyayari, parang ang tagal nila hindi nagkita. Hindi po. Batang LU, ang mataas ang emotion dito si Beyonce. Kasi siya yung galit eh. Kasi parang, biri mo, niyaya ka kumain, hindi sinabi sa'yo na pupunta pala si Edu, alam mo namang galit siya kay Edu ngayon, no? Siyempre magugulat yun. Si Beyonce yung mataas ang emotion. Kasi hindi pa diretsahin ng sponsor kung sabihin mo na lang galit. Sino ba yung galit si Beyonce? O galit si Beyonce, ganun yun. Hindi nila na-miss na isa't isa eh. Nangyari sa kanya, kaya No, pinigilan pakinggan nyo guys mataas ang emotion niya. Si Beyonce lang yung sinasabi. ko siya. Okay, so nakuha nga ni Biancy yung susi kay Tinay. At nung lumabas si Biancy, ay pinigilan ng sponsors dahil natatakot sila kung ano mangyari kay Biancy po. So tuloy. Kasi mataas pa ang emosyon niya. Mataas daw yung emotion. Of course. Of course, mataas talaga emotions nila. Pareho yan. Sa tagal ba naman na na hindi nagkita ng harap-harapan at napakaraming nangyari na mga issues. Natural, tataas talagang emosyon. Hindi lang si Biancy natural, ganun din sa lalaki kay Kalikap Edo, no? Normal 'yon. So tuloy. Paliwanag ako sa kanya, nagsorry ako sa kanya, tapos yumapos ako sa kanya, niyapos din niya ako, tapos sabi ko, Okay, nagpaliwanag siya. Okay, nagkayakapan, nagkayapusan. Okay. sorry talaga. Tapos yun, Sorry. okay na ang lahat, nagpicture-picture pa nga kami eh. Tapos Teka, okay ang lahat? Okay ang lahat? Talaga? Nagyakapan? Issues. Natural, tataas talagang emosyon. Pasensya na guys, ina-analyze ko kasi Yan si Biancy natural, ganun din sa lalaki kay Kalikap Edo, no? Ibang pagkaasabi kasi mataas ang emotion, si Beyonce. Oh. Normal 'yon. So tuloy. paliwanag ako sa kanya, nagsorry ako sa kanya, So, pinaliwanag niya, tsaka niya pinaliwanag, tsaka niya naalala, yun na pinapupunta niya si Edo para makipag-ayos. O ngayon, napaliwanag niya na. Okay. So, nung napaliwanag na, naging okay. yumapos ako sa kanya, niyapos din niya ako, tapos sabi ko, Okay, nagpaliwanag siya. Okay, nagkayakapan, Sabi siya ng sorry. Okay, nagpaliwanag. nagkayapusan. Okay. sorry talaga. Ang nagyapusan guys, si etong sponsor, tsaka si Beyonce Hindi si Edu. Walang binabanggit si Edu. Okay? Tapos yun, Sorry. okay na ang lahat, nagpicture-picture pa nga kami eh. Tapos Oy, so naging okay lahat after mag-sorry ng sponsor. At nag-picture-picture pa raw sila. Nako, asan kaya yung picture na yan?
Hingin nga natin. Niwayapos din siya sa akin eh. Tapos sabi ko, biyan tayo sa kubo. Tapos nung, nakita kong tricycle nila, pupunta doon. Sabi ko, naisip ko, saan to? Pero So, niyaya niya si Biancy papunta sa parang ganun lang yun eh. Kubo or Kuba or Kobe. So, and then nakita niya yung tricycle na paparating. Hindi ko alam kung saan paparating, saan papunta, or what. Kasi may kasunduan naman sila na 2:00 ang pagsundo sa kanila. Ano? So, tuloy. hindi naman siya tumigil. Kaya, diretso. So, ibig sabihin, hindi nag-alala kasi lumalabas daw parang sa kwento nila sa side nung Lila Beyonce. Lumalabas kasi parang nag-alala daw yung nanay. Kaya pinuntahan agad. Pero lumalabas kasi sinabihan pala yung Biran na 2:00 na bumalik para sunduin sila. So may time, okay? Pero hindi naman kasi napaliwanag kung anong oras dumating. Pero and then yun, tuloy natin. Kasi may kasunduan naman sila na 2:00 ang pagsundo sa kanila. Ano? So, tuloy. Hindi naman siya tumigil. Kaya, diretso. Akala So, hindi tumigil yung tricycle. It means baka may pupuntahan na iba. Okay? ko may pupuntahan lang kung saan. Tapos nagpunta Okay. kami, sabi ko, biyan, dito tayo. Noon sa may, sabi ko, dito tayo sa kubo. Noon sa kubo na kami. May kubo. So, baka dito na sila nakita nung Erwin kung nandun man si Erwin. Okay? So, nagpunta sila sa kubo. Ibig sabihin, naglakad sila. Okay? Nagpunta sila sa kubo. From the restaurant na kinakainan nila, lumabas sila, pumunta sila sa kubo. So, kung ito yung siguro yung time na nakita sila ni Erwin. Anyway, sinusubukan ko lang po pinagtagpi-tagpi So, yun. Kubo. Tama nga, kubo. So, nagpunta sila sa isang kubo. Hindi ko alam kung saan yung kubo na yan. Pero sila, alam nila, kayo din siguro na taga doon, sa lugar na yun, alam na alam nyo kung saan yan. So, tuloy. Lumabas si Eds. Nung lumabas si Eds, umupo si Bian dun sa kanyang motor. Okay, so lumabas din sa kainan si Kalingap Edu. And then, nung makita ni Biancy, ay umupo siya doon sa kanyang motor. Tama ba? So, tuloy. Si Eds, kasi sa tagiliran ng motor, meron dun parang bato na Okay, umupo rin si Kalingap Edu doon sa Ah. tabi or harap ni Biancy. Si Biancy nakaupo sa motor. Si Kalingap Edu umupo rin sa tabi. Hindi naman pwedeng tabihan dahil motor yon. Siguro, doon lang sa tabi. At yun, May ibig sabihin kasi yun, ang sinasabi niya, alam niyo yung kasi yung Bagasbas okay? So, Bagasbas, alam niyo yung Bagasbas yung sa pinaka-boundary ng dagat, di ba? Dagat, Dalampasigan, tapos sa Dalampasigan, merong mahabang parang bakod na maliit kung saan pwede ka umupo. Kung nakikita niyo naman sa mga video nila yung Bagasbas, di ba? May mga time nagbablog sila sa ganun So, para siyang malaking semento, na doon nakaparada yung motor. Pero doon sa tapat ng motor, meron doon malaking bato. So, meaning, doon ka pwede ka umupo. So, lumalabas si Edu, na doon sa Dalampasigan, doon sa may pinaka-boundary, sa may, parang, basta, parang malaking bato yun, di ba? Parang, bakod. Doon nakaupo si Edu. Tapos, eto si Biancy nasa motor. So, ibig sabihin, okay na sila. No? Nag-uusap-usap silang dalawa. Pero walang dikit na nangyari. Hindi sila magkadikit. So, magkahiwalay. Pero okay na, nag-uusap na sila. Tuloy natin. Okay, so lumabas din sa kainan si Kalingap Edu. And then, nung makita ni Biancy, ay umupo siya doon sa kanyang motor. Tama ba? So, Tuloy. nag-usap. Okay, nag-usap sila rito. Okay. So, wala pa dito sa eksena yung magulang. Wala pa dito. si Eds, kasi sa tagiliran ng motor, meron dun parang bato na Okay, umupo rin si Kalingap Edu doon sa tabi or harap ni Biancy. Si Biancy nakaupo sa motor. Si Kalingap Edu umupo rin sa tabi. Hindi naman pwedeng tabihan dahil motor yon. Siguro, doon lang sa tabi. At yung sinasabing bato para sa paglilinaw. So, maaari sila, kumbaga magkaharap pa rin sila. Si Biancy nasa motor, si Edu doon sa pavement, nag-uusap sila. Okay. Ay tawag po kasi ng iba. Again guys, ito yung based lang sa video ha. At nasa inyo po kung maniniwala kayo. Hindi ko po pinipilit yung aking opinion dito. Sa semento ay bato. So minsan hindi nagkakaintindihan diyan sa part na yan po ang normal na tawag kasi diyan, semento. Ang tawag naman ng iba diyan, bato. Same lang naman yun. Ano yun yung pinakabakod yan? Yun. Yung pwede ka umupo. Tambayan. Para sa MOA. Kung nakapunta kayo sa MOA, ganun po yun. Yung iba kasi kagaya ng karamihan, pag sinabing bato, yung stone talaga, no?
So, para mas malinaw. So, tuloy natin. Parang doon umupo si Eds. Ngayon, nagsasabi si Eds ng kanyang saloobin. Tapos si Bian, tinitingin ako sa mukha ni Bian kasi tinitingnan ko kung ano itsura ba niya. Sa tingin ko naman, ano siya, nakikinig talaga siya kay Eds. Kaso nga lang, may nasabi si Eds siguro na hindi nagustuhan ni Bian. Okay, doon na tayo sa part na na pag-upo ni Kalingap Edu, nagsalita siya, nagpapaliwanag daw kay Biancy until such time na may nasabi itong si Kalingap Edu na parang hindi nagustuhan ni Biancy. Kung ano man yun ay hindi naman sinabi sa video. Sila na lang ang nakakaalam kung ano man yung hindi magustuhan. Normally, maraming hindi magugustuhan dyan kapag napag-usapan ng issues. Kung issue ang pag-uusapan, ay ganun talaga. So, tuloy natin guys. Umano siya, tumayo. Nung tumayo siya, tumayo din si Eds. Tapos, tumakbo siya papunta sa karsada. Okay, tumayo si Biancy, tumayo rin si Eds, tumakbo si Biancy, papunta sa kalsada, tumakbo rin si Eds, sinundan siya. Ang ginawa ni Eds kasi nasa gitna na si Bian, itinabi niya ng, kumbaga, na kinabig niya papunta sa tabi. So, yun, nakarating nga sa kalsada. And gitna na yun, ang kalsada guys ha. Okay, so ang ginawa ni Kalingap Edu ay kinabig. Kinabig ba yung sinabi niya? Ay, hindi naman pwede tinabig. So, kinabig siya siguro kasi inalalayan na itabi sa tabi ng kalsada. Ito si Biancy kasi delikado. Daanan ng sasakyan po yan, hindi yan tambayan. Okay? So, tuloy. Yun, sana susunod ako. Kaso si Bian nakangiti. Kaya, Uy, yun na. So, So nakangiti, ibig sabihin okay na sila. Tama ba? gitna na yun, ang kalsada guys ha. Okay, so ang ginawa ni Kalingap Edu ay kinabig. Kinabig ba yung sinabi niya? Tinabig. So parang itinabi lang. Kasi ang pagkakabig kung based doon sa sponsor 1, hinawakan sa bewang. Okay? Parang ganon. Hinawakan sa bewang. si Bian, itinabi niya ng, kumbaga, na kinabig niya papunta sa tabi. So, yun, nakarating. So, hindi naman pala parang horror or actions ang style. Hindi pala. So, tinabig niya. Pero, ang dito sa punto na to, baka ito na yung nakita ni Erwin na sinasabi niyang humawak sa bewang. Diba? Parang hinawakan daw sa bewang. Pero, kay dun sa Kalamanas, parang nagpumipiglas si Biancy na sinasabi niya na magpapasagasa ako sa kotse. So, parang napaka, talaga, diba? Horror, no? Tsaka, action movies. So, kinuha niya yung bewang, hindi para parang nagpumubiglas, hindi pala. So, ang nangyari, hinawakan niya para lang. Kasi baka sa gitna siguro ng daan sa kalsada. Kaya tinabig niya yung Kailan kasi nasa motor siya. No, how come na nasa motor? Nasa motor tapos kinabig, tapos nasa gitna ng daan agad. So, medyo confusing lang po yung mga kwento. No? Tumayo din si Eds, tapos tumakbo siya papunta sa kalsada. Ayun na. Ito na pala. Sorry po po ako. So, ito na. Tapos si Bian, tinitingin ako sa mukha ni Bian kasi tinitingnan ko kung ano Wala po guys, napasobra pala ako. Isa pa. Motor yun, siguro, doon lang, sa tabi. At yung sinasabing bato, para sa paglilinaw, ay tawag po kasi ng iba, sa semento, ay bato. So, yung iba kasi, kagaya ng nagsasabi si Eds ng kanyang saloobin. Tapos si Bian, tinitingin ako sa mukha ni Bian kasi tinitingnan ko kung ano itsura ba niya. Sa tingin ko naman, ano siya, nakikinig talaga siya kay Eds. Kaso nga lang, may nasabi si Eds siguro na hindi nagustuhan ni Bian. okay, doon na. So, ito na. So, nagkaroon na ng merong sabi, inamin niya merong sinabi si Edo na hindi nagustuhan ni Biancy. So, baka ito na nga yung point na pumunta sa gitnang kalsada si Biancy. So, hindi natin alam kung nag-away ba sila o hindi. Tayo sa part na na pag-upo ni Kalingap Edu, nagsalita siya, nagpapaliwanag daw kay Biancy until such time na may nasabi itong si Kalingap Edu na parang hindi nagustuhan ni Biancy. Kung ano man yun ay hindi naman sinabi sa video. Sila na lang ang nakakaalam kung ano man yung hindi magustuhan. Normally, basta nagalit, yun na yun. So, pumunta na sa agit ng kalsada. maraming hindi magugustuhan dyan kapag napag-usapan ng issues. Kung issue ang pag-uusapan, ay ganun talaga. So, tuloy natin guys. Umano siya, tumayo. Nung tumayo siya, tumayo din si Eds. Tapos, so tumayo na silang dalawa. So, ito na. So, from the pavement, dun sa bakod, at the same time, dun sa motor, tumayo sila parehas. So, nasa gilid sila ng bagasbas, dun sa tabing dagat,
from doon, umalis sila tumayo. Okay? Kasi nga may nasabi si Edu. So, ibig sabihin, so, ang may isip lang natin, nagalit si Beyonce. Okay? And then, tumakbo siya papunta sa kalsada. so, pumunta sa kalsada kasi tatawid yun eh. Hindi pwede pumunta si Beyonce sa dagat. Wala siya pupuntahan doon. So, nakikita niyo yung napifigure out nyo, no? Pavement, motor, nakamotor si Beyonce, si Edo naman, siguro nakaupo sa harapan niya, doon sa may pavement. Then, the same time, hindi naman sila pwedeng pumunta si Beyonce doon sa dagat. So, papunta ngayon si Beyonce doon sa kalsada sa gitna kasi gusto niyang lumayo kay Edo kasi nga lumalabas, may sinabi si Edo na hindi niya nagustuhan. So, tama. No? Pero, pwede din yung sinasabi nilang kwento nila Manas na pumipiglas si Beyonce, sasabihin niya na bitaw mo ko, kung hindi mo bibitaw, magpapasagasa ako. So, kumukunik pa rin, di ba? So, kasi nasa gitnang daan yun eh. Hindi ang kwento nun eh. Nasa gitnang daan daw eh. So, eto na, may tension na. Tumayo pa rin sila. Si Beyonce pumunta dun sa gitna ng daan, sa kalsada, and then, Okay, tumayo si Beyonce, tumayo rin si Eds, tumakbo si Beyonce, papunta sa kalsada, tumakbo rin si Eds, sinundan siya. Ang ginawa ni Eds kasi nasa gitna na si Bian, itinabi niya ng, kumbaga, na kinabig niya papunta sa tabi. kinabig. So, ibig sabihin, kinabig, hinawakan nga sa bewang yun. Kasi pag hinatak, kamay lang, hatak yun. So, kinabig, parang hinawakan sa bewang. Kasi hindi mo makakabig yung pag hindi mo hinawakan sa bewang eh. To control. Pero hindi sweetness ang dating sa akin. Kinabig niya lang, hinatak niya gano'n. Kinabig niya kasi baka masagasaan si Beyonce. Okay? So, yun, nakarating nga sa kalsada. And, so, tuloy. Yun, sana susunod ako, kaso si Bian nakangiti. Kaya, Uy, yun na. So, Ano ba yun? So, dito, itong version na to, nakangiti. So, akala ko ba mataas yung tension? So, medyo, ano po, I don't know kasi sabi niya yan, nakangiti eh. Nakangiti. So, I don't know kasi, paano pa mapapangiti? Ano, naghahabulan sila? Hindi ba parang, may sabi niya kasi noong una, may nasabi si Edu na hindi nagustuhan ni Beyonce. And then, tumayo parehas, pumunta sa gitna ng daan. Kasi doon ang daan, guys eh, para umexit ka. So, ang problema, nung nasa gitna ng daan, naabutan ni Papa S, tinabig niya ngayon. And then, nung pagkaganon, ano yun, biglang nung ginawa ni Edo, nakinilig siya, napangiti. Pero ako kami, parang ganda lang sa ginawa nun, napangiti. I don't know guys medyo nalalabuan ako sa kwento kasi medyo may mga kwento silang dalawa ng sponsor ba na yun tuna. Parang medyo magulo. Ano ako, parang kulang-kulang. Medyo, pero dito pinalabas niyang nakangiti. O, paano bakit napangiti? Paano nangyari? Delikado. Daanan ng sasakyan po yan, hindi yan tambayan. Okay? So, tuloy. yun, sana susunod ako, kaso si Bian nakangiti. Kaya, Uy, yun na. So, narinig nyo? Okay, ulitin natin. Sabi niya lang yan eh. Ang hirap. Okay? Bian, itinabi niya ng, Yun, kumbaga, kinabi. na kinabig niya papunta sa tabi. Yun, kinabig. Papunta sa tabi. So, inalala yan. Kinabig means kinabig. Okay? Ngayon, sana susunod ako, kaso si Bian nakangiti. Kaya, So, susunod daw sana si sponsor number 2 sa dalawa. Kaya, Ito yung pampasira dyan eh. Yung nakangiti. O. Ewan natin. Ibang version na to. lang nakita daw niya, si Beyonce ay nakangiti. Biro. Nakangiti. Okay. So, tuloy. Bakit nakangiti? kumbaga, parang ako nanonood ng, ng ko nila, part 100, dahil kinikilig Siya namang kinikilig. Kwento niya yan guys. So, ang nangyari ngayon, para daw kinikilig siya. Pero sa akin kasi nag-aaway na sila eh. Para sa akin po kasi hindi man tatakbo papalayo si yung naghahabulan sila. Naghahabulan sila para magpakilig. Kayo naman kinilig kayo. Kasi sabi niya lang yun eh. Kasi matatanaw mo, kung ako nandyan, nakakausap ko to, gaano po kayo kalayo sa dalawa? Gaano kayo kalayo? 'Di ba? Baka mamaya, yung sinasabi niya parang nakangiti sa kanya, si Beyonce pala galit. Kasi baka malayo na sila sa dalawa. Nakamalaki yung distansya nila. Pero sinabi niya nakangiti. Pero anyway, sabi niya, pero kinikilig siya, yun Para daw siya nanonood ng teleserye nila dati, na part 100. Dahil, naghahabol sa gitna ng daanan ng kotse. Di ba? Parang,
Naglalandian kayo doon sa gitna ng daan. Imposible naman yun. Doon niyo pa pinili na maglandian sa gitna ng daan. Kasi parang ganun, di ba? Dating, kinikilig siya eh. Anyway, doon sa kwento naman ni sa kwento naman ni Erwin, ganun yan nangyayari. Parang sweet din talaga. Di ba? Kinikilig sila kasi doon pumunta sila sa kubo. Siguro yung kubo na yon nandun din nakatambay sila Erwin. O, tuloy natin. Parang, wait, ulit. ng ng ko nila part 100 dahil kinikilig ako dahil sila takbo dito, takbo dyan. Nakita ko naman na ang tricycle nasa sa dulo, sila natigil, natigil, ganun. Naghahabulan yun. Di ba? Hindi yung para, ewan ko kasi dito talaga, sweet daw. Ganun din sa version ni Erwin, sweet daw. Sa kanila yung guys. Anyway, nakakapag dito. Kasi mataas yung tension, tapos biglang sweet ulit. Parang moody naman, napaka-moody naman. So para palang eksena, talaga ang nangyari guys, no? Okay, yung una, hinabol ni Kalinga pero si Biancy at susunod na sana itong sponsor number 2, kaya lang nakita niya nakangiti. So parang teleserye. Nakakaduda yung nakangiti eh. Ako nagdududa lang po ako. Nakangiti talaga yun Kaya daw, part 100 at medyo kinilig siya. Siyempre, Siyempre, siya sponsor eh. Alam mo naman mga sponsor, ganun. Kinikilig yun pag kahit anong gawin. Pag magdikit lang yun, kinikilig na. Nakangiti kasi, kaya medyo kikiligin talaga, sponsor number 2. And then, ganun. Ang, kumbaga parang paulit-ulit, takbo, tigil, takbo, tigil. Kumbaga, para mga batang naglalaro. Habulin mo ako. Parang ganun, ang eksena. Imagination ko lang yun, guys, ha? Parang ganun kasi kung papakinggan may sponsor, parang ganun. Parang naghahabulan. Pero ako, based dun sa kwento niya kanina, may tension na nangyari. Kasi may sinabi daw si Edo na hindi nagustuhan ni Beyonce. Kaya tumayo sila parehas. Ang nangyari, umalis si Beyonce at tinabol ni Papa Eds. At dahil nga matatamaan ng sasakyan, tinabig niya. Ba't ka kikiligin doon? So anyway, siya na naglagay doon sa sinasabi niyang parang nakakakilig. Pero ako nakikita ko wala namang kilig moments doon eh. Pagkit ng kalsada. Maraming hindi magugustuhan dyan kapag na pag-usapan ng issues. Kung issue ang pag-uusapan, ay ganun talaga. So tuloy natin guys. Siya tumayo. Nung tumayo din si Eds. Tapos, so tumayo na silang dalawa. So ito na. So from the pavement, doon sa bakod, at the same time dun sa motor, tumayo sila parehas. So nasa gilid sila ng Bagasbas, dun sa tabing dagat. From doon, umalis sila tumayo. Okay? Kasi nga may nasabi si Edu. So ibig sabihin, ang may isip lang natin, nagalit si Beyonce. Okay? And then tumakbo siya papunta sa kalsada. So pumunta sa kalsada kasi tatawid yun eh. Hindi pwede pumunta si Beyonce sa dagat. Wala siya pupuntahan doon. So nakikita niyo yung napifigure out niyo, no? Pavement, motor, nakamotor si Beyonce, si Edo naman siguro nakaupo sa harapan niya doon sa may pavement. Then anyway, akin lang po yun baka mali po ako Sinabi ko na parang mga bata na naghahabulan, yung habulin mo ako. Akin lang yun. Ang statement ng sponsor ay ito para mas malinaw. Ulitin natin. Ng ko nila part 100 dahil kinikilig ako dahil sila takbo dito, takbo dyan. Nakita ko naman na ang tricycle nasa sa dulo, sila natigil, natigil, ganun. Ano yung naghahabula? So yun natigil, natakbo. Tapos nakita niya yung tricycle nasa tabi. Okay? So it means pagka yung tricycle nasa tabi, malamang nandun na yung Hindi, wala sa tabi, nasa dulo. Nasa dulo, sabi Batang LU. So, ibig sabihin, nakikita ko rito, malayo sila. Yung distansya nila kay Edu at kay Beyonce, malayo. Kasi nakita nila sabi nila, yung tricycle daw nasa dulo. Wala sa tabi. Nasa dulo yung tricycle. Akin lang yun. Ang statement ng sponsor ay ito para mas malinaw. Ulitin natin. Ng ko nila part 100 dahil kinikilig ako dahil sila takbo dito, takbo dyan. Nakita ko naman na ang tricycle nasa sa dulo, sila diba? Yung nakita ko yung tricycle nasa dulo. Ibig sabihin, para kasi kung ikaw titingin, ibig sabihin, nasa malayo ka, hindi ka nakadikit. Kasi pag nakadikit ka sa kanila, hindi mo mapapansin yung malalayong sasakyan. So there's a possibility na malayo sila. And then nakita na daw niya yung tricycle na sa dulo. So yung tricycle hindi katabi, malayo.
nasa dulo eh. Ibig sabihin sa dulo, malayo yun. Oh, pero ang tanong, gaano kalayo? Kasi masyado detalyado, no? Oh. Natigil, natakbo, natigil, ganun. So yun natigil, natakbo. Tapos nakita niya yung tricycle, nasa tabi, okay? Wala sa tabi yung tricycle. Yung motor ang nasa tabi din nila nung una. Yung motor, yung tricycle nasa dulo. Okay? So it means pagka yung tricycle nasa tabi, malamang nandun na yung tatay ni Viancy Oo, nandun, pero nasa dulo. Siguro na hindi niya narinig. Nasa dulo yung tricycle, Batang Eliu. at that time na nangyayari yung eksena na yun, no? So, tuloy. Nakita ko sumakay si Bian ng tricycle. Ayun, so nakita niya na sumakay si Bian. So, tumakbo siguro. So, anong nangyari na nakikita natin dito? Hindi kasi sa tabi. No? Nasa dalampasigan, wala pa siya sa dalampasigan. Tapos, yung dulo siguro, yung dulo, no? Hindi makatabi, no? Kasi kung katabi yon, ba't ka tatakbo? Di ba? Parang logic, guys. Kung nakatabi nila yung tricycle, ba't ka pa tatakbo? Katabi nyo na yung tricycle. Ibig sabihin, kasi daanan, nakikita nyo guys, dagat, harang, bakod, dagat, dalampasigan, bakod, kung saan pwede sila umupo doon. Tapos yung motor doon nakaparada, nag-uusap sila doon. Tapos doon sa gitna, ito yung kalsada, yung dumadaan yung mga sasakyan. And then sa dulo, baka sa kabilang kalsada o sa dulo ay yung tricycle. Kung saan, nung nag-uusap si Beyonce sa si Edu, may nasabi daw si Edu na hindi nagustuhan. And then, ang nangyari, nag-aano sila, tatakbo, ihinto. Pero nakita doon ng sponsor, sweet daw, nakangiti. Pero kung malayo ka, yun ang aakalain mo. Pero kung malapit ka at narinig mo yung mga sinasabi nila, dahil sa possibility nag-aaway yung dalawa. No? Ayaw ni Beyonce. And then, siguro dulo, nakadaan si Beyonce, nakatawid na ng kalsada at yung tricycle na sa dulo at doon sabay sakay sa tricycle si Beyonce. So, kaya hindi natin pwede sabihin na, kasi both side, kung titignan mo yung kwento, tumutugma eh. No? Hindi kasi niya narinig, sabi niya, kasi kung malapit kasi ang sponsor sa dalawa, narinig niya yung usapan. Pero dahil malayo siya, inakala niya na nakangiti si Beyonce. At parang ang napaka-sweet, no? Ganun kasi malayo siya pero hindi niya narinig. Kasi kung nakatabi niya yan, ultimo yung sinasabi ni Beyonce sa ni Edo narinig niya. Anyway, tuloy natin. Medyo lang po guys, nag-a-analyze lang po tayo. Again, hindi ko po pinipilit yung sinasabi ko. So yun natigil, natakbo. Tapos nakita niya yung tricycle, nasa tabi, okay? So it Nasa means tabi, nasa dulo. Kasi kung sa tabi yan, dapat sumakay na agad si Beyonce. Nasa dulo yung tricycle. pagka yung tricycle nasa tabi, malamang nandun na yung tatay ni Viancy at that time na nangyayari yung eksena na yun, no? So, tuloy. Siguro nakikita na ni tatay ni Beyonce nangyayari. Nakita ko sumakay si Bian ng tricycle. Ayun, so nakita niya na sumakay si Bian sa tricycle, so ano pa? Sakay siya ng tricycle. Ang tricycle, pumunta pabalik sa amin. So ang tricycle, papunta, pabalik daw sa kanila. So, di ba? Pabalik sa amin. Ibig sabihin, malayo sila. Okay? So, nangyari, siguro nasa kabilang side din sila. Kita nyo? From dun sa may, sa Bagis Bus, tumawid yung dalawa, si Edu at si Beyonce. Tumawid. Pagkatawid, parang kinabig ni Edu si Beyonce kasi baka masagasaan, pero si Beyonce tumuloy pa rin. And then sinabi niya ni sponsor number 2, nasa dulo yung tricycle. Nung nasa dulo yung tricycle, sumakay si Beyonce, and then nakita nila yung tricycle papunta sa kanila. Ibig sabihin, malayo talaga yung distansya nila. Pero nasa kabilang side din sila, mami. Nasa kabilang side. Kasi kung isipin mo, pumunta sila sa kubo, yung kubo guys, wala yun dun sa tabing, dalampasigan, wala. Nasa kabilang side. Nagigets nyo? So, andito yung kubo, ito yung kubo, nandito sila Beyonce, nandito yung tricycle. Tapos dun sa yung tricycle, nasa kabila naman sila papayos. Tumawid sila ngayon. Pagkasakay na yung Beyonce sa tricycle, then papunta daw yung tricycle sa kanila. So, nakikita nyo? So, ibig sabihin, kubo, dun sila pumunta. And then, sa kabilang side. So, medyo, hindi ko lang ma-drawing. Maganda, i-drawing ko eh. Ay, hindi, isi-drawing natin pakita ko sa inyo. So, papaliwanag ko sa inyo guys. So, ito yung dagat. No? So, ito yung dagat. No? Dagat.
Tapos dalampasigan. So ito yung dalampasigan. So nasa Bagaspas tayo, no? Yan. So tama po ba, no? So yan, Camagong. So and then ito yung parang sinasabi niyang pavement, yung parang bakod. Yan. Kung saan doon pwedeng umupo si Papa Eds. So bakod po ito Pasensya na po sa drawing ko pambata. Kasi ano to, mabilisan. Ito yung pavement, pinakabakod diyan para hindi makaano yung dagat, no? And then ito yung tricycle. So ito po yung tricycle. So for example, ito motor, sorry po. So for example, ito yung motor, no? Yung motor. Yan. Parang aso lang. Ayan. Pero di po. Ito yung motor. Dito sa punto na to, dito nakaupo si Papa Eds. Ito si Beyonce. Nakasakay sa tricycle. Okay? Ano si Papa Eds. Ngayon, sa gitnang kalsada, ito yung kalsada guys, no? Yan, lagyan na natin. So, yan, isipin niyo po kalsada yan. So, kalsada yan. Ngayon, merong nasabi si Edo na hindi niya nagustuhan. Merong nasabi si Edo na hindi daw nagustuhan. Tumayo si Beyonce at pumunta sila rito. Siyempre si Beyonce at yung nandito yung tricycle. Ayan, ito yung tricycle nila. No, nandiyan na yung tricycle. Nasa kabilang side kasi hindi pwede pumunta doon yung tatay. So, ito yung tricycle guys. Nakasakay dito si Biran. Ngayon, meron din nagustuhan si Beyonce kay Edo. Nagalit to. No? Nakaano ko to guys, opinion ko lang po ito Nagalit si Beyonce, dating sa akin, pero dun sa nandito naman yung sponsor. So, lumalabas nandito yung sponsor. Okay, ito yung sponsor. Tapos, nung nagalit, pumunta sila rito. Yan. No. And then, nung tumayo si Beyonce sa si Edo, pinilit niyang tinabig kasi nga may dadaan na sasakyan. So, tinabig niya. Pero, yun nga, sabi ni Mami, nagabulan daw, uminto, nagabulan. Yun. So, pero sa kanya, sweet siya. Nakangiti si Beyonce kasi nga nakikita niya yung dalawa. From dito siya nanggagaling, no? From dito sa side na to, so may bilog na nakikita niyo sa kaliwang bahagi sa baba. Nandito yung sponsor. So, nakikita lang nila pero hindi nila narinig yung sinasabi, no? And then, dumiretso si Beyonce sa tricycle. And then, pag diretso sa tricycle, then nakita nila yung tricycle papunta na sa kanila. So, ganun yung nangyayari. No? So, tama po ba? So, kung ano lang po yan, ano lang po yan, sarili ko lang po yung So, balik natin. Nakalayo pala sila, no? Kung ganun yung eksena. So, tuloy. Punta siya pabalik sa amin. Dahil nasa sa likod ng sasakyan ni Eds ang motor ni Vian. Kaso Okay, kaya pabalik. Nasa likod ng sasakyan ni Eds ang motor ni Ben. Ibig sabihin, nakaparada din pala yung sasakyan doon. So, lumalabas guys, nandito yung kotse ni, so nandito rin pala yung kotse ni Edu. Nasa likod ng sasakyan ni Eds, likod ng sasakyan ni Eds, yung motor. Motor yun hindi tricycle, motor. And then yung kwento nga nilang sa kabila, nila Redsay, nakita nga daw ng tatay ni Biran, yung kotse, ba't doon nakaparada? So, ganun yun ang nakikita ko. So, tuloy natin. Kung nasa saan itong mga sponsors, kasi nga daw yung motorsiklo ni Biancy nasa may bandang likuran ng sasakyan di Kalingap Edo, siguro ay kukunin sa tuloy. siguro hindi nila makita ang susi kaya umalis na lang sila. Okay, hindi nakuha yung motorsiklo, so hindi nila makita yung susi, kaya umalis ulit sila. Hindi makita yan. O, di ba nakakuha ni Beyonce yung motor, yung susi? Hindi kahit nalaglag or nailapag ni Beyonce dun sa kung saan man. Hindi na daw nila nakita, nahanap So kasama na si Biancy doon siguro, no? Kasi nakita sumakay So tuloy. Nung nga namin, sumunod kami. Nung nakasunod kami, nakita namin pabalik yung Okay, so sinundan nila. Tapos nung sinusundan na nila, ay nakita nila pabalik ulit yung tricycle. So parang eksena talaga to. yung motor yung tricycle ni Tay Biran. Tapos sabi ni Eds, Tay, nasan po si Glenn? Hindi sumagot. Sinundan So may nangyaring gano'n. So nagkasalubong. Malamang nagkasalubong kasi papunta sina sponsor kasama si Kalingap Edu at bumalik yung tricycle. So nagkasalubong. At itong si Kalingap Edu ay kinausap pa niya si Biran at tinanong daw kung nasaan si Biancy. Aba, bakit biglang nawala sa tricycle itong si Biancy? Hindi nakita. So tuloy. uli namin. Tapos tumigil sila dahil kukunin yung motor. So kaya sila bumalik yung tricycle para kukunin yung motor. Kasi may iiwan doon dahil wala na rin yung sasakyan ni Kalingap Edu.
Umalis na sila kasama yung sponsors. So ito, tuloy. kapatid ni Bian. Tapos sabi ni Sky, sorry Okay. po, hindi rin siya pinansin. Umalis Okay, so nakapag-sorry pa pala. Nakapag-sorry pa pala si Kalingap Edu. So, nag-sorry siya, okay. At yung una na eksena na nagtanong si Kalingap Edu kay Biran, tsaka yung eksena na nag-sorry siya kay Biran, pareho na hindi siya pinansin. Hindi pinansin ni Biran si Kalingap Edu. Okay? Understood. Okay, tuloy. sumunod kami. Tapos nung sumunod kami, sabi ni Ed sa amin, tita, mag-sorry na lang po kayo sa family at isorry niyo na rin po ako. Okay, so yun na. At talagang sinundan nila yung tricycle. Papunta siguro doon sa bahay ni na Bianci na ito, ano? Ano na eh. Tapos, sabi ni Kalingap Edu daw sa kanila, sinabi niya sa dalawang sponsors na mag-sorry sila. So, Dapat alam mo, Edsa, kung totoo man to, dapat ikaw na humingi ng sorry. Di ba? Ikaw mismo, wag mo nang ipaano sa ibang tao. Kung totoo po nangyari to, no? Kung totoo man to nangyari, that's si Edu. Ako para sa akin, nagpakalalaki siya. Pumunta siya dun sa bahay. Humingi siya ng sorry. Kung totoo man to nangyari, ha guys, ha? No? I always support Papa Eds. Pero guys, sa punto na to, kung totoo man nangyari to, dapat si Papa Eds na lang humingi ng sorry. Diba? Hindi mo nang pasabihin sa ibang tao. kulang ni Bianci at ipag-sorry na rin nila si Kalingap Edu. So, tuloy. Nasusundan niyo ba, guys? So, tuloy. po kay Bian. Tapos pumunta kami sa bahay niya, sabi ni Eds, ibababa ko na lang po kayo sa kanto. Okay, so ganun na nga nangyari. So, ibinaba sila ni Kalingap Edu sa kanto. Okay, so tuloy. Papunta ka na, Bian. Tapos nung ibinaba kami sa kanto, nasa unahan namin si Tayberan na naglalakad, nagpapasok. Okay, so nung ibinaba sila sa kanto, nasundan pa nila si Biran naglalakad. Okay, saan ba kanto yan? Kung yung kanto doon mula sa Kanto ng bahay, siguro. Kanto ng bahay. highway, medyo malaylay ng kaunti yon. Anyway, may kanto pa naman na mas Kanto ng bahay yun, ibig sabihin. Kasi sinundan nila si Tatay Biran, kasi malapit lang yung bahay. And siguro nakauwi nila si Beyonce. And then, hinatid ni Edu, pero hanggang kanto lang. No, pinahinto niya sa kanya. Then sinabi niya sa sponsor na hingin niyo po ako ng sorry, pero dapat siya na yung humingi ng sorry doon eh. So, hindi na siya pumunta doon sa pinakabahay. Hininto niya, pinababa niya yung dalawa. Yun. Then, nakasalubong nga daw nila si Biran, naglalakad pa. Oh. malapit doon, no? Yung banda kina Dr. Love at Red Saint, parang meron ba? Meron. Doon sa may internet shop yata. Okay, so tuloy. Kanto, pinakakanto. Kanto nga, kanto. Ano nila si Viran at kinausap pa nila habang naglalakad sila, ano? So, tuloy. Kami, nag-explain kami, papaliwanag kami. Ganun din si Tayberan, nagpapaliwanag din siya ng kanyang saloobin hanggang makarating kami sa bahay nila. So, yun, habang Bitin kasi ito magkwento eh. Masyadong sugar coating kasi nangyayari. No, kaya nagkakaproblema ng ganitong statement. Masyadong sugar coating. No, sugar coating yung ano eh, parang masyadong hindi siya gumagamit ng mga, alam mo yun, diretsong salita. No, pero kasi parang sa loobin, ano bang sa loobin ni tatay? Galit ba siya? Alam mo yun, ano ba pinag-usapan ninyo? Tapos sinasabi mo. Para natin naintindihan ng tao kung ang nangyari ba ay nagkaroon ng tension o hindi. Kasi sa kanila, parang may kilig moments po. Naghahabulan pero sa kanila kilig. Pero sa akin nakikita ko dun, ayaw na ni Beyonce. Naghahabulan sila. Ba't di ba? Sa gitang daan maghahabulan kayo. Ano yung sweet moments? naglalakad sila, kasama na si Biran, ay nagsasorry sila. And ito namang si Biran ay nagsasabi din na kanyang saloobin, no? Hanggang sa makarating na sila sa mismong bahay. So, ito tuloy. Nagsorry din ako kay na Hansel, nagpaliwanag ako, tapos nagyakapan Okay. kami, tapos nagkamay kami ni Tayberan, tapos So, yun na. So, nagsorry siya kay Hansel, nagyakapan sila, at nakipagkamay siya. Or sila, okay, kay Biran. So, what's next? sabi ko nasan si Bian, tapos minuksan niya ang pinto ng kwarto ni Bian para sabihin sa akin na nandun si Bian. Pumasok So, yun na. At tinanong nila kung nasaan si Bianci. So, andun na sa kwarto, sumaari, tinakyat na sila. Okay? So, yun. ako sa kwarto, nakita ko naman si Bian nakahiga. Tapos, ko siya, niyakap ko siya, sabi ko sorry na, nag-iyakan pa nga kami ni Bian dun eh. Ba't ka nagsusorry? Akala ba, kasi alam mo to, lumalabas, wala nangyaring sweet moments. Wala, kasi ba't ka, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng tension. Ba't ka magsisorry? Tsaka ba't umiyak si Beyonce? Di ba? Kung masaya at kinikilig siya nung time na yon, sana puro sweet, masaya yung siya nakakausap. Pero dito, ba't kayo nagsasorry?
No, hindi mo sinasabi sa kwento nyo na nagkaroon talaga ng tension. No, nagkaroon talaga ng tension kasi nakikita ko rito kaya hindi niya sinasabi yung totoong nangyari talaga nagkaroon ng tension. Mananagot sila doon, guys. Malalaman ng buong tao, ng mga viewers, na nagkaroon ng tension at muntik na mapahamak si Beyonce doon. Sa punto na yun. Kaya hindi naman iiyak si Beyonce ng ganun. Hindi at hindi kayo ihingi ng sorry kung hindi nagkaroon ng tension. No? Akin lang to. Pero kasi nagkaroon ng sugar coating sa kwento eh. No? Kasi syempre, di naman niya pwede sabihin lahat. Masisisi talaga sila lahat ng tao. Pero kung ikaw mag-a-analyze, nagkaroon talaga ng tension. Walang sweet moments na nangyari. No? Na magkakamali mo siya, kunwari ikaw nakakita sa dalawa, akala mo sweet talaga. Kasi nag-uusap, mihinto, naghahabulan. Pag malayo ka, pero kung siguro malapit ka, alam mo may nag-aaway. No? At the same time, ba't iiyak si Beyonce ng ganun? Tsaka ba't hihingi ka ng sorry? Di ba? Sabi ko, sorry na talaga, nag-explain ako sa kanya. So, okay, same story doon sa sponsor number 1 na niyakap niya si Biancy, nagkasorryhan. So, yun, ganon. Di ba? So, tuloy natin. Tapos nung nakatapos yun, sabi niya, wag basta tita, wag mo nang ulitin ha. Tapos sabi niya, ipahatid ko na lang kayo kay Tay. Sabi ko, wag. So, yun, dumating na sila sa point na nagsalita na si Biancy, na sinabi daw na, tita, basta wag nyo nang uulitin ha. Oh, di ba? And nag-offer si Biancy na ipahatid sila ulit kay Virat. Oh, di ba? Oh, nasan yung punto dito na sweet moments? Di ba sabi ni Beyonce, huwag niya na pong uulitin. Oh, ibig sabihin, hindi niya nagustuhan yung nangyari. Oh, di ba? Wala, para sa akin kasi, nagkaroon ng iba-ibang perception dito. Kahit kay Erwin, sabi niya sweet. Pero sa akin, hindi ko nakikita ang sweet yun eh. Hindi talaga sweet. Nagkaroon dito ng tension eh. Nakikita ko dito, guys. Lalo sa mga EDSA, huwag kayo magtampo sa akin. Baka na-expect nyo sweet talaga. Pero kasi alam mo, hindi hihingi ng sorry at hindi niya sasabihin yung sponsor, tita, huwag nyo na pong uulitin ha. O, di ba? Ba't mo sasabihin yun? Ibig sabihin, hindi naging okay. Hindi naging smooth yung nangyari. Ganon. Di ba? So, tuloy natin. Tapos nung nakatapos yun, sabi niya, wag basta tita, wag mo nang ulitin ha. Tapos sabi niya, ipahatid ko na lang kayo kay Tay. Sabi ko, wag. So, yun. Dumating na sila sa point na nagsalita na si Biancy, na sinabi daw na, tita, basta wag nyo nang uulitin ha. And nag-offer si Biancy na ipahatid sila ulit kay Viran. Maaring doon sa may kanto na may dumadaan na Sa kanto kasi nandun si Edu ata. Inintay ata siya. Tama ba? masakyan siguro. So, what's next? Kasi nandiyan si Ed sa kanto. Oo, Tapos di ba? Nandun nga sa kanto si Edu. noon, Okay. So, yun ha. So, naghintay talaga si Edu. Dapat Edu, naghintay ka na rin. Dapat pumunta ka dun sa bahay. Ikaw na humingi ng sorry. No, nakipag-usap ka. Para sa akin ha. Pero siguro nga dahil galit nga yung magulang, hindi siya makababa. Kasi kung okay naman talaga, baka hindi siya makababa doon. 'Di ba? Ba't hinayaan niya i-sponsor makipag-usap? Kung ako yan guys ha, wag pa ma-offend sa akin. Kung ako yan, bababa ako dun sa sakyan, hingi ako ng sorry. No? 'Di ba? Hingi ako ng sorry. Kahit magalit sila. At least, maintindihan nung magulang. Hindi naman ganun yung intention. So, ganun lang naman. Tama nga yun. Pero sinabi ng sponsors na huwag na daw at sinabi nila na huwag na kasi nandudun daw si Kalingap Edu sa kanto na naghihintay. So talagang alam din. Parang doon sa Alam. part ng sponsor 1 kasi siguro hindi na lang niya naikwento na buo. Oo, parang ang dating kasi hindi alam ni Edu. Pero alam pala ni Edu ang nangyari. Alam niya. Pero ganoon din naman na naghintay si Kalingap Edu doon sa may kanto. Na, mas detalyado nga lang to. Itong sponsor number 2. Kung Hindi talyado pero sugar coating eh. Hindi niya binabanggit yung totoong nangyari lahat eh. Diba? So may kumukontra eh. Basta sa akin yung statement niya, okay naman, kaya lang hindi ganun ka, may sugar coating eh. May pinagtatakpan siya eh, ng totoong nangyari. Para sa akin, hindi masyadong detalyado. magkwento, kumbaga parang kung pakikinggan mo lang ito ng tuloy-tuloy, para ka nanonood lang din. No? So, tuloy. nung lumabas kami ng kwarto, sabi ni Tay Beran, ay hatid ko na lang kayo ng tricycle. Sabi ko, wag na po Tay kasi si Ed nasa sa kanto po, inintay ka. So, yun. No? Nung palabas na sila sa kwarto at nag-offer naman si Biran na ihatid sila sa kanto. At sinabi nga na huwag na dahil andun si Kalingap Edu at naghihintay. So, ano pa?
Tapos yun, kwentuhan uli kami, nagpaliwanagan uli kami, nagsarahan uli kami. Tapos kumamay ako kay Taybiran, lumapos ako kay Nayansel, lumapos uli ako kay Vivian. Nung nasa may gate na kami, kumaway pa sila si Nayansel, si Vivian na nakatawa na lahat ay okay, lahat ay okay. Totoo ba? So yun na, bago sila lumabas ng bahay, ay naulit yung eksena, nagka-sorryhan, nagkayakapan, Biancy, Hansel, and Kwento kasi ng sponsor yan eh. No? Ewan eh, ikwento niya yan. Biran, nakipagyakapan sa sponsors, and paglabas ng gate ay kumaway pa raw sila, yung pamilya, at okay na sila. So yun, kumbaga umalis sila doon na nagkaintindihan, nagkapatawaran. So, what's next? Okay kami. Umalis kami ng peace kami. So, umalis sila ng peace sila. Ako lang Okay. po ito talaga nagawa. Dahil awang-awa na po ako sa dalawa. Kay Okay, so yun. At kaya daw niya nagawa ay dahil awang-awa na siya sa ex-love team. Well, Saka ba't nakikialam ka? okay, sige, tapusin muna natin. at kay Eds. Pareho po silang may-stress. Pareho po sila na walang peace of mind. Gusto ko lang po na Okay. kahit magkita Kaya sila ngayon, lalo na nagkagulo. Mami, pasensya na kayo. Huwag kayong gumawa ng sarili ninyong desisyon. Pag ganyan, mag-ask kayo ng advice both side. No? Lahat naman stress eh. Sino bang hindi stress dito sa kamay? Kahit nga viewers na stress na eh. sa labas, okay sila. Hindi dahil ng Okay. gusto kong magka-EDSI o gusto ko kung ano pa man. Anong okay, mami? Kung okay sila, tatagal ang usapan ninyo. Wala mangyaring sorry. Hindi maghihingi ng sorry si Edu sa kanila. Hindi okay? Hindi nga okay eh. Na walang peace of mind. Gusto ko lang po na kahit magkita sila sa labas. Nako, walang peace of mind lalo na dagdagan, mami. Sorry po ha. Lalo na dagdagan yan. Okay sila. Hindi dahil ng Okay. gusto kong magka-EDSI. Ayun, narinig nyo guys ha. Okay naman daw sila. Oh. So paano yan? Pag kinasuhan ni Kuya Bal pala itong sila Beyonce, o paano okay naman pala sila ni Edu? Paano yan? O gusto ko kung ano pa man. Nasa sa kanila pong dalawa ang desisyon. Wala po sa akin. Ang gusto ko lang po yung matahimik na ang mga issue at kung ano-ano pa man. Yun lang po. Dahil mahal na mahal ko po sila. Awang-awa po ako sa kanilang dalawa. Ay Yun lang. nako, awang-awa kayo pero hindi kayo nag-ask ng advice kay Kuya Bal. Naawang-awa kayo sa dalawa, pero sino ba dapat nakakaawa dito? Hindi ba din si Kuya Bal? Naawa ka sa dalawa. Di ba? Pero sino ang napuruhan dito? Biruin mo sinasabi mo ha. Awang-awa ka sa dalawa, pero kay Kuya Bal, di mo mabanggit na naaawa ka. Ang bihira ka. Ano lang to, EDSI supporter lang to, hindi to kalingap. Di ba? Mas naawa siya sa dalawa eh, pero kay Kuya Bal hindi. Wala siyang pakialam. Kung kasi may pakialam siya, ang gagawin niya dyan, mag-a-ask siya ng advice kay Kuya Bal. Hindi siya gagawa ng sariling desisyon. Ganun lang yun. So, yun o, narinig naman natin, sinabi ni sponsor number 2, ang hangad lang daw ay pagbatiin yung dalawa, pero hindi naman para magkabalikan sila, kung ano mo relasyon meron sila. Alam naman na natin yun, kasi lantaran naman yun, and para matapos na raw ang issue, well, yan na. Hindi po yun, madam, mga sponsor. So anyway guys, yun po yung ating dyan. Pero ako totoosin, naku, mali to ginawa nila. And pasasya na rin po sa mga nasabi ko. Pero ako hindi po ako na sa kwento nung masyadong sugar coating. Tsaka ang nangyayari rito, sinasabi niya, gusto niya lang magkaayos, pero dahil awang-awa daw siya, awang-awa daw siya sa dalawa. Pero sabi ko hindi naman niya kinuwento ng totoo. Lahat ng pinaka dapat natin marinig. Ang sinasabi niya lang rito, yung gustong marinig ng mga EDSI supporters. Alin yon? Na ipakita niya na sweet pa rin yung dalawa. Yun ang nakikita ko rito, sugar coating yun masyado eh. Hindi ko inaaway si Mami. Pero ako nakikita ko dahil pagiging EDSI supporter niya, although sinasabi niya gusto niya lang mag-ayos at gusto niya lang mawala yung magkaroon ng peace of mind, hindi ako naniniwala dun eh. No, dito kasi sa kwento niya, gusto niya ipakita na sweet pa rin yung dalawa. Hindi ako naniniwala sweet sila. Nagkaroon talaga ng tension between Papa Eds at Beyonce. Bakit?
Bakit nasira yung yung pagkikita nyo doon? At hindi nyo sinabi yung totoo. Malino naman na setup to eh. Pero syempre, hindi ko sila masisisi dahil EDSA supporter sila. At hindi sila Kalingap supporter. Hindi nila inaisip yung nangyari kay Kuya Bal. Ang nasa isip niya lang, yung dalawa, is tutuusin, sino ba mas napahiya rito at nasiraan? Hindi ba't ang Kalingap? Hindi ba't si Kuya Bal Santos Matubang? And please comment down below. Ano masabi niyo guys? And ako po yung nag-comment lang. Nasa inyo po kung maniniwala ko hindi. Pero malinaw to na may mali dito yung sponsor. At opinion ko lang po yan. At hindi ko inaaway si Mami. Anyway, maraming salamat po. Ito ang paborito nyo na nag-iisang Marzal TV 2.0 and to God be the glory. Paalam.